Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay may isang investor ang ngayon nawala yung kanyang XRP token sapagkat siya po ay nabiktima ng isang fake o peke na AI trading portal. Ayan, may isa na namang na biktima ng mga scammer or mga manloloko. Kagagawan po ng siguradong kagagawan po ng mga scammer ito, yung peke na AI trading portal na ito. Kaya ayan, sa ngayon ay dapat talagang mag-ingat po talaga tayo ngayon kasi sobrang magagaling na yung mga scammer ngayon. Siyempre, scammer, isama na rin natin yung mga hackers dyan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, recently, an XRP investor fell victim. Ayan, victim to a fraudulent website masquerading as a genuine AI trading platform, losing substantial amounts of his XRP portfolio. Naku po, ang laki ng kanyang nawala raw dito na XRP asset. Ayan, sapagkat siya ay nahulog. Yan, bilang isang biktima, nahulog po siya sa panluloko ng isang website na nagpapanggap na isang totoong AI trading platform. Yun pala ay ito pala yung magdudulot ng pagkawala ng kanyang mga XRP asset. Yan, Zane Kelly, the aggrieved party, utilized the X platform to draw the attention of ProHoster, the hosting service, to the fraudulent trading portal's activities. Kelly lamented to ProHoster that the site it offered hosting service was a fake AI trading website. He added that the portal impersonated genuine crypto YouTube content creators to mask its counterfeit offering. Yan, gumamit pa sila ng mga YouTube content, mga YouTubers, kinopya po nila yung mga content ng mga creators. Ayan, para makagawa ng parang legit na mga trading portals or trading para magmukhang legit yung kanilang website. Kaya, ayan, notably, the XRP investors aim for bringing the development to the crypto community is to get ProHoster to divulge helpful information regarding the identity of the persons behind the scam AI trading issue. Ayan, gusto po nilang ilabas ni ProHoster kasi ito po yata yung ayan, ito nga yung hosting service na ginamit ng peking AI web trading website na ito. Kasi kung pag ito po yung hosting service ay alam po nila yung detalye, mga details ng mga yung peke na website, yung scam na AI trading site na ito. Yan, at diyan po siguro nila mahuhuli yung mga scammers na nagmamay-ari nito. From his tweet, it seems that the hosting service provider had not yet yielded to earlier inquiries the victim submitted privately. Kelly remarked in the complaint tweet. Ayan, hanggang sa ngayon ay hindi raw po sinasagot or wala daw pong sagot yung hosting service. Ayan, kay Kelly. Ayan. I'm contacting you, ProHoster, again because I previously sent an email seeking your assistance with some information. Ayan, yan po yung kanyang sinabi rito. I want to report that I fell victim to a scam site that you previously featured. This site masqueraded as a fake AI trading platform and exploited impersonations of YouTube content creators to promote itself. I am contacting you again. Yan. Sabi niya, pangalawang beses niyo na po itong kinontak ang yung nag-host dito, si ProHoster. Ayan, yung nag-host sa peking website na ito.
Ayan, the post on the X platform has garnered significant traction with over 21.5k engagements. However, ProHoster has not responded to the complaint at the time of reporting. Nonetheless, it seems that the hosting service lacks an inactive presence within the X community, evident from their most recent post dating back 3 months. Ayan, mukhang mahina raw yung kanilang community, or parang wala silang ayan, yung hosting service na ito ay parang walang kaugnayan sa maski isang tao. Ayan, isang tao nila na may nalalaman or may connection dito sa X community. XRP Army offers assistance. Meanwhile, some notable members of the XRP community weighed in on the conversation to assist Zane Kelly. The well-known XRP influencer Darin conducted a who is search on the deceptive AI trading platform. Ayan, may nag-perform po ng who is. Ito po yung makikita mo yung mga information yan sa likod or lahat ng information sa isang website. Pero kung minsan po kasi ay yung mga information dito sa who is ay pwede po nilang lagyan yan ng mga peke. Maliban na lamang kung pag talagang yung gumawa sa website ay talagang mga amateur, pero yung mga scammer na ito ay sa tingin ko alam na nila yung bagay na yan. Kaya siguro ilalagay nila ay mga faking informations dyan. However, his search yielded no legitimate information as the individuals responsible for the fraud had deliberately concealed details about the website. Yan nga yung sinasabi ko. Specifically, most of the details returned from the who is search were redacted for privacy. Ayan. Siyempre, kung mukhang yung kapag ganito ay mukhang talagang alam ng mga scammers yung kanilang ginagawa. Ayan, maliban na lamang kung talagang mga amateur ang mga ito na hindi nila naisip na ayan, may who is pala na feature. Ayan, kaya mukhang yung mga scammer dito ay talagang magagaling at mukhang may mga experience na. On the other hand, some other commenters suggested that hosting provider could be compelled to divulge the privately held information with the court. This scam development has necessitated the oft-repeated cautionary message of don't send your XRP or any crypto to random, unknown, unauthorized. Yan, tama po yan. Dapat ilagay po natin yan sa ating isipan para maiwasan po natin ang may scam. Yan, wag po nating isi-send yung ating XRP or hindi lamang si XRP, kahit anumang mga cryptocurrency pa dyan sa mga hindi natin nakikilala or sa mga hindi otorisado na mga mga platform. It is worth highlighting that the XRP community has been consistently targeted by scammers, with these attempts intensifying following the Ripple team's success in the regulatory battle for XRP. Prominent figures within the community, such as Ripple's CTO, have warned about the prevalence of counterfeit XRP giveaways on the X platform. Ayan, tumaas po or dumami yung mga bilang ng mga scammers na yan, naghahanap ng biktima na mga investor or yung mga nag-hold ng XRP tokens dyan. Nagsimula po yan nung nagkaroon or nanalo sa kaso yan si Ripple laban kay SEC. Kaya ayan, tinatarget po nila yung mga may mga XRP tokens dyan. Ayan, mukhang naglipatan sila mula kay Shiba Inu kasi dati mas marami na rin yung mga scammer kay Shiba Inu. Yung bago pa ilabas yung Shibarium ay ayan, talagang tinatarget na rin nila yung mga investors or holders ng Shiba Inu. Ngayon naman ay mukhang parang lumipat sila dito kay XRP. Kaya yan, kung isa po tayo sa mga holders, nag-hold dyan, nag-i-invest dito kay XRP, ay kailangan po nating mag-ingat.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.